kasama yung Marcos Duterte issue nung natalo sila, magdadalawang isip sila. Pero alam mo, ang politika nga na, malayo pa kasi 3 years pa to go eh. So marami pang mangyayari. Siguro yung mga iba dyan, kaya nagpalit, yung pagpapalit sa Senado, alam mo kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang layunin. People, brothers and sisters, hindi sa September 13 gagawin ang rally sa EDSA. Walang mangyayari doon. Dahil kahit magkaisa tayo doon, magkagulo tayo doon, wala doon ang magnanakaw na pinupuntirya natin. Magsama-sama tayo, walang kulay. Wala tayong kulay, isang tabi ang kulay. Mama. Magsama-sama tayo, puntahan ang mga bahay ng mga magnanakaw at sunugin natin sila ng buhay. Baka sakali matakot at mga yan at magkaroon sila ng phobia at hindi nagayahin ng iba. Lidere ni Don, si Bambolias, di ba? O, napilit at dinidikit sa mga Duterte yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon. Bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Ay, sabay nunal mo kasi. Yes. Magandang araw sa atin mga kasama at muli si Kuya Gus nagbabalik at syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ano ito? Matapos pagtulong-tulungan si Marcoleta, Soto patatalsikin na, Cayetano papalit bilang Senate President. Wow! Yan ang dapat ha. Mali-mali naman kasi yung diskarte mo eh. O ikaw, unang arangkada sablay agad. Bumira ng bumira, akala tumbok pasok, hindi pala sumablay. Ha? O ngayon, naalaman ng tao at mga senador, hindi ka pala independent. Meron ka palang pinapanigan. O, sablay ka na naman. Pangalawa, sablay na. Anong gagawin natin? At ano gagawin ng taong bayan? Lalong-lalo na yung mga senador dyan. Malamang, pag-initan ka na dyan. Ano tawag doon? Ano doon tawag doon? Kumpare, inaanak? Kumpare. Kumpare naman pala eh. Kitang-kita sa mga picture no? Magkakasama sila. Wag nyo nang lokohin ng taong bayan. At si ate galit. At siya nga pala, no, mapasok lang. Meron kasi mga nagpo-protesta, iba sinisigaw. Baka mamaya, nagkakamali kayo na sinasamahan, ingat-ingat ha. Doon sa mga, dapat yan, kung ang gusto nyo ay pagbabagong tunay, walang kulay. Wala kayong bibigyan kulay kasi ang pinaglalaban nyo, yung yung mga durobo. Tanggalin ang mga kurakot. Bakit binibigyan ng kulay? Baka tao rin nila to. Nagpapanggap lang na magpo-protesta. Ingat-ingat ha. At ito, ano to? Nako, ito nakaganapan sa Kongreso. Ano ang mapupuntahan? Paglabag ni Senator Jinggoy Estrada sa karapatan ng data privacy? Kinundina ni Kong Tere Redon? Yan ang mga banat nyo, pag nasusukol kayo pero pag kayo ang titira, gusto nyo kayo panalo? Hindi pwede. May laban ng talo, may laban ng panalo. Panapanahon, weather lang yan. Ipasok natin to para malaman ng taong bayan kung ano yung mga susunod na next step ba? Next step. Pasok. Hindi pa man nagiinit ang puwit sa upuan, Soto mukhang mapapatalsik matapos magsunod-sunuran. Good! Isang developing report ang gumulunta ngayong araw ng Biyernes, September 12, 2025, kung saan matunog na ang bali-balitang mapapababa agad-agad sa kanyang pwesto bilang Senate President si Tito Soto at papalitan umano ito ng abogado at senador na si Alan Peter Cayetano. Ito ang balitang dapat ninyong tutukan dahil matapos kumalat ang pahayag ni Soto na di umano'y sinunod ang utos ni House Speaker Martin Romualdez na bukod sa patalsikin si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon sa kasagsagan ng investigasyon ng anomalya sa DPWH hanggang sa walang paalam na pagpapalipat mula sa Senado hanggang PNP custody sa mastermind ng manumalyang korupsyon sa ahensya na si Bryce Hernandez.
at sa hindi nito pagpirma sa apela ng mga diskaya na gawin silang state witness dahil sa bigat ng kanilang hawak na ebidensya kung saan idinawit ang pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez, Zaldico at iba pang mga kongresistang nakatanggap at nakinabang sa bilyones na flood control scandal. Mukhang posibleng ikasanangaraw ang kudita laban sa kanya. Nako, yan na. Ayon mismo sa ilang mga insider, bukod sa malalim ang ugnayan ni Romualdez at Soto, tila nagsimula ang tensyon sa Senado matapos hindi ipaalam ni Soto at Lacson na hindi na ibabalik si Bryce Hernandez sa kustodiya ng Senado at diretso ito sa PNP custody alinsunod di umano sa kautusan ng House Speaker. Oh, bakit sila ang nasunod? 'Di ba? Sampal ito sa mga senador, lalong-lalo na doon sa nag-cite in contempt. Kaso, hindi makatuwiran yun. Bakit? Part ba ng Senado ito si Sticker? 'Di ba? Kaya umalma ito si Senador Bato. Bukod kay Senador Bato, ito si Senador Marcoleta ay nagpahayag din ng sama ng loob dito. Ito naman, nagyabang-yabang, akala naman niya, yung mga taga One Ball University, hindi pwedeng mabalasa. Mababalasa ka at mababalasa ka. Oo, iba ang talino ng abogado, iba ang talino mo. Dati nasa Ropor ka, di ba? Tigil-tigilan nyo ha, tigil-tigilan nyo. At saka hindi ka mananala doon kay Kiko Barsaga. Oo, yung utak mo, manipis pa yan kay Kiko Barsaga. Dahil lang mama, may tapang at paninindigan. Kilala niyo si Kiko Barsaga? Kilala nyo? Yun ho, yung nagbibigay ng mensahe na dapat, ang dapat imbestigahan itong si Sticker. Binanatan niya rin ito. Kasi ito, wag daw gamitin ang pangalan ng kanyang godson. Wow. May ganon. Ano ba ang banat ng godson mo? Diskaya. Dahil saan? Sa galit politika. Hindi napigilan. Sige, inimbistahan ng diskaya. Itong mga diskaya, imbis na putaktin sila ng 120 million na Pilipino, binulgar na nila kung saan napupunta yung 25%. Ngayon, nagkabulgaran. Paano nyo dedepensa yan? Saklap, di ba? Di ba? Ganun lang yun. Kaya, yung bata, may bahid na pa. Meron na palang konkretong tapang na nagmula sa tatay. Ibig sabihin, meron na pala silang, ano ba tawag doon? Lahi, na matatapang. Meron nga parang inihahambing nga kay Gen Z. Kilala si Gen Z. Yung matapang na taga-Nepal na nagsalita. Parang pakiwari ko, parang gano'n na ata ang mangyayari. Pag ang bata bumoses, nako. Wait, there's more. Tuloy. Dito na nagdebate sina Marcoleta at Soto at kinakatwira ng hindi raw tama ang ginawa ng bagong leader ng Senado. Bukod raw sa ito'y hindi matatangging kabastusan, mayroon daw ba silang pinagtatakpan? Dahil kung saan man raw tingnan, hindi tama ang ginawa ni Soto dahil hindi raw siya pwedeng magsunod-sunuran sa utos ng leader ng Kongreso. Dahil dito, tila umuugong ang mga patunay na posibleng mapalitan agad si Soto bilang Senate President, lalo tila hindi nalalayo ang bilang ng mga senador na tila hindi nagustuhan ang naging desisyon ni Soto. Ayon mismo sa political commentator na si E.B. Jigalbot, slim Senate majority is another cup brewing in the Senate. As of Rob Chisa Escudero's ouster as Senate President, rumors have quickly circulated another leadership change in the Senate is not far-fetched. These rumors were strengthened as was bared today by no less than new Senate President pro tempore and new Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Lacson said Soto's slim majority of 15 is not comfortable position with the new minority having 9. Indeed, Lacson is right. With only 24 senators and the Senate presidency voted only by a simple majority of 13 senators, 50% plus 1. The minority only needs 4 more to make a move. Ito na. Nagyabang-yabang kasi ang puting buhok.
Ang mamang may puting buhok, nagyabang-yabang. Akala niya siguro, itong 15, may mabuwisit lang sa kanya na 3 dyan, yari na. Ha? Oo, mapapalitan agad. Bakit? Sige. Bigyan natin ng isang example. Ang sabi doon, ni Contemporary, yung siyam, wag mong maliitin dahil manipis lang ang bilang. Parang, halimbawa, 15 sa siyam, manipis lang ang lamang ng 15. Ilan lang ang 15? Ang lamang sa siyam, 6. Paano kung may 3 lumipat? Laglag na naman siya. Kaya huwag masyadong matapang, huwag masyadong mayabang, at huwag masyadong bida-bida. Huwag masyadong bida-bida. Hindi pa tapos ang laban. Sino ba to? Si Senador Marcoleta sa Blue Ribbon Committee napalitan ilang weeks ba, ilang days. Ito baka mamaya 1, 2, 3, 4, 5 days mapalitan agad. Baka may lumipat doon sa majority, lilipat sa minority, lumamang pa. Baka may lumamang pa. Naku, wala na. Baka maisipan din ng mga traidor, bumalik ulit. Di ba? Pwede mangyari. Kaya iwasan ang pagiging mayabang. Dito tayo kaganapan. May paglabag si Senator Jinggoy sa data privacy. Ganon? Alin? Yung address? Yung address ba sinasabi? Yung pares kayo ng school? Kaya naman pala pinoprotektahan, sabi ni Aling Ledesma. Schoolmate, classmate, ano ba talaga ang totoo? Malapit ang puso kasi baka tropa pips. Ganun ba yun? Alamin natin sa balita. Na ng House Infrastructure Committee o Infracom ang pagrekomendang mapa sa ilalim sa Witness Protection Program o WPP sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, mga dating engineer sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa ikalawang pagdinig ng Joint House Panels, iniugnay ni Hernandez sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa Ghost at Substandard Flood Control Projects sa probinsya ng Bulacan. Samantalang si Mendoza naman ang nagpakita ng screenshots ng umano'y Viber disappearing messages sa pagitan ng boss nitong si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Senator Joel Villanueva. Ayon kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Cero Party List Representative Terry Ridon, oras na pagtibay ng Joint House Panels ang rekomendasyong isailalim sa WPP sina Hernandez at Mendoza, dadaan ito sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. And more importantly, pinag-aaralan na rin ho namin yung witness protection for JP Mendoza and Bryce Hernandez. Kasi sila naman ho talaga yung malakas po yung loob na nagpakita dito po lahat ng mga dokumento, litrato, ebidensya, laban po sa dalawang senador ng ating pong bansa. Wait. Ang usapin dito, investigasyon ng kontraktor na kay Diskaya. So, anong nangyari? Naglabas sa mensahe, naglabas ng pangalan kung sino yung leader, sino yung pinibigyan ng 25%. Ngayon, parang nalilihis ang usapin. Nasa Senate ang investigasyon, nagpatawag ng investigasyon sa House, iba na ang kwento. Parang nangyari na kay Garma yan ganun ba? At tapos daw, meron daw silang CCTV na pumunta sa opisina ng isang senador at naghatid daw ng pera. May box ba? Pag walang box yan, pag nakita sa CCTV walang box yan, peke yan, peke. Box. Magdadala ka ng box na pera sa Senate. Wow. Galingan nyo kasi pag-imbento. Sige, paano natin mapapaniwala ang tao? Ganto. Nag-iimbestiga kayo, itong si Sally, kontraktor, nagdala ng pera, kay Hernandez, box. Yun nasabi. Sa video. Tapos, yung box na pera, kinukuha agad ni Alcantara. Yun nasabi sa video. Ngayon, may kwento kayo. Meron pumunta sa isang senador, dyan sa Senate, bumisita, may dala daw suhol. Ilang box? Buuin niyo yung kwento.
Buuin niyo kwento, ilang box? Kayo naman, oh. Oo, paniwalain yung masyado ang tao. Huwag niyong paikot-ikutin. Pupunta sa Senate, magdadala ng suhol, may box ba? Wala. Nakita sa CCTV, may box? Wala. Ilang box? Ilabas niyo yung box. Oo, ang kwento doon sa Congress, box. Sa Senate, sa House, sa Senate, di ba? Box. Kinukuha ni Alcantara. Galing kay Sally, pinunta kay Hernandez, box. Hindi niya nga raw tinitingnan. Hindi niya binubuksan. Kinukuha agad. Yun daw yung pera. Anong kwentuhan na naman sa Senate? Anong kwentuhan na yung lumalabas na balita na may CCTV na kuha daw sa CCTV na pumunta at may dalang suhol? Ilang box? Yung tanong natin. Ano usapin naman ito? Ano to? Yun na. Ito maganda to. Maganda to. Ang alin? Inimbitahan na si Saldico sa Infracom. Lalabas kaya ito? Alamin natin sa balita. To invite Congressman Zaldico. No, the invitation has been sent to his office already. So as soon as he gets back from his medical leave, we are hopeful that he will go to the committee and explain this particular insertion in 2024. When was it sent, Kong? It was sent, I think, Friday last week. Okay, but I guess at this point you don't know when he might be back? We haven't received information as to when he will be back. But I think as soon as he gets back to the Philippines, we will resend the invitation for him to appear before the committee. Attend kaya? Yan ang tanong. Kayo, naniniwala ba kayo na attend ang mama? 90-60 ang dugo. Sabi ni Senator Villanueva, naubusan ng dugo. Ang Dracula. At sa iba kukuha ng dugo ba? Gusto pa ata, international, foreign. Ano ito, BBM? Tanggi ang aligasyon ukol sa Plan C. Naku, may Plan C pa. Alamin natin to. Senator Panielo, balitaan mo kami. Teresa, pinabulaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng kanyang kapatid na may planong ikulong ang pangalawang Pangulong o yung Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado sa pamamagitan ng paghirang ng bagong ombudsman. Ayon sa Pangulo sa kanyang podcast, wala pang desisyon at dadaan muna ito sa proseso ng rekomendasyon at panayam sa mga kandidato. Matatanda ang ibinunyag na ang administrasyong plano na may Plan C matapos mabigo ang People's Initiative at impeachment laban kay Duterte. Kabilang sa mga aplikante para sa posisyon ng Ombudsman ay si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Attorney Sal, ano masasabi niyo dito, Attorney Sal? Alam naman sabihin ni BBM na totoo yan. Totoo yan sinabi ng kapatid ko. Talaga namang, tingnan mo, ang alam mo ba si Boying Remulla mag-a-apply kung hindi siya pina-apply? Hindi mag-a-apply yan. Pero dahil pina-apply siya, gusto niya maging ombudsman na rin. Pero ang plano talaga niyan, talagang asawas, kausap ko si Inday Sara May mga galing ako sa Davao. Sabi ko, it's so obvious that the administration is going to bury you. And the turnover ng leadership sa Senado validates that. Kasi pag makuha mo ang Senado, at itutuloy na nila yung impeachment, pagdating sa pagbutuhan, papasok na dyan yung lahat ng mga kanya-kanyang ambisyon. Tama. Dyan papasok na yung mga impluensya. Ang iba, gaya na sinabi ko, dahil sa resulta ng halalan, kasama yung Marcos Duterte issue nung natalo sila, magdadalawang isip sila. Pero alam mo, ang politika na malayo pa kasi 3 years pa to go So marami pang mangyayari. Siguro yung mga iba dyan, kaya nagpalit, yung pagpapalit sa Senado, alam mo kanya-kanyang kanya-kanyang layunin, kanya-kanyang purpose. Meron dyan, nabuisit kay Marcoleta dahil masyado nagpapapel. Dahil pati sila raw, hindi na nakakapagsalita. Minomonopolize niya yung hearing. Parang siya na lang ang pwedeng magsalita ng napakahaba. Yung iba naman, may mga ambisyon maging presidente. Yung isa gusto rin maging vice presidente. Yung iba naman, medyo may problema sila sa mga kaso. Baka napangakuan din na, huwag kang mag-alala. Sige, maghanap tayo ng bagong liderato. Kaya nga yung dating majority, nakausap ko yung dalawang senador
talagang hindi raw nila wala silang kamalay-malay, hindi sila kinonsulta. Bigla na lang may boto ng 15. They, they don't know what hit them. Pero sabi ko kasi sa kanila noon, dapat kayo na ang Senate President yan eh. Kontrolado nyo na eh. Pumayag pa kayo. Yun, kaloko-loko na natuloy. Pero, ang mahalaga dyan, Hana, ang Presidente Duterte, talagang ang kanyang kalagayan, hindi normal. May sakit eh. Marami siyang iniindang sakit. Pagkatapos, pinakulong mo pa. O edi lalo na, emotionally, pagkakaroon ka ng depression doon sila, wala ka naman makakausap doon. Dalawa lang yata sila nakakulong doon, baka hindi pa sila nagkakaintindihan sa may language barrier. Kaya sa tingin ko, ang Presidente Marcos Jr., ay pag-isipan niya ng maingay kasi volatile na situation. Marami ng galit. Sobra ng galit ng tao. Nagsisimula na nga lumabas eh. Pati yung mga negosyante, nagpulong-pulong na sila. Nag-issue na sila ng mga statement. Pag ganito na ang makikita mo, handwriting on the wall na yan. Kailangan gumawa ka na ng mga hakbangin, kaparaanan upang mapigil mo. Otherwise talagang puputok yan sa mukha ng administrasyon. Kita nyo? Halos lahat ng mga sinabi ni Atty. Panielo, halos totoo yan. Yung 15 na nagkaigihan para mapatalsik si Maman Quezon, totoo yun. Bigla silang binuluga na meron parang bagong liderato na. Kaso parang nangangamoy, parang mapapalitan din ata. Parang mapapalitan din ata. At ito ipapasok ko sa inyo, baka malito kayo. Kasi meron na may lumabas na actually na nagpoprotesta. Kaso sila, meron mga kulay. Oo, mga bata. Tapos sinadawit nila yung pangalan ni BP Sara. Huwag nyo kami lokohin. Oo, ang laban dito, yung mga korap. Yung mga korap. Bakit si BP Sara naman nadamay nyo dito? Pakinggan natin si ate. Para maliwanagan kayo at saka maging vigilant. Mapagmasid. Again, mga beautiful brothers and sisters, hindi sa September 13 gagawin ang rally sa EDSA. Walang mangyayari doon. Dahil kahit magkaisa tayo doon, magkagulo tayo doon, wala doon ang magnanakaw na pinupuntirya natin. Magsama-sama tayo, walang kulay. Wala tayong kulay, isang tabi ang kulay. Mama. Magsama-sama tayo, puntahan ang mga bahay ng mga magnanakaw at sunugin natin sila ng buhay. Baka sakali matakot at mga yan at magkaroon sila ng phobia at hindi nagayahin ng iba. Yun ang dapat natin gawin, hindi sa EDSA. Dahil wala doon ang kaaway natin. Magkokos lang tayo doon ng gulo, perwisyo sa mga nag-oopisina doon. Magsama-sama tayo lahat ng kulay. Puntahan ang bahay ng mga kongresista, mga magnanakaw na yan. Sunugin natin at madala yan mga yan. Ala! Magbibigay lang tayo ng reaksyon, Oo. Yung mga ganyang bagay, saluubin niya ng mga ibang tao. Kagaya si ate, galit siya sa nararamdaman, nararanasan ng bawat Pilipino na, alam niyo yun, yung biktima ng korupsyon. Ikaw na tao na nagbabayad ng tamang buwis, na akala mo yung binabayad mo ay ginagawa sa tama, napupunta sa wala dahil sa mga korap na tao. At ikaw isang mamayang Pilipino na alam mo na ikaw ay tutulungan ng gobyerno dahil sa mga pagbaha na yan, hindi pala, napupunta sa wala dahil wala namang walang project na may pakita. May mga nababanggit. Oo, reaksyon natin doon sa loobin. Galit ni ate. Kaya hindi natin sila mapipigilan. Oo, walang makakapigil pag ang taong bayan ay gumalaw. Yun ang sinasabi. Diba? Kaya tayo ay maghihintay sa wait, there's more. Darating at darating din yan. So ito, kaganapan sa Senado, hindi na natin patatagalin. Isang naging senadora, magaling na naging senadora, nagsalita na. Mga batas din mismo. Yung Senado kasi at yung Kongreso, hindi sila pwedeng magbigay ng hatol. They cannot convict. This is not a court. In the same way, you know, if you send it to the courts to hear,
iba po yung sa Senado at saka sa Kongreso. Diba? Kasi dapat nga actually yung ginagawa ng Kongreso ay in aid of legislation. Tama. Dapat, kung ano man ang katuklasan dito sa mga nangyayari, meron maghahain ng mga panukalang batas para ma-address yung mga problema. Kung meron mang butas o kung meron mang hindi natutugunan, so pwede magkaroon ng pag-aamyenda doon sa mga kasalukuyang batas. So hindi sila dapat maghatol ng kamatayan o ng life imprisonment. Hindi na trabaho yun. So saan mapupunta to? Yung mga tao dapat, yung mga taong pinaupulan, ay dapat makasuhan. Pagkatapos pupunta na yan, dun sa bote, sila, bilang-bilang, or it will eventually, the Sandigan Bayan is there, the Ombudsman is there, so they will have their day in court. Because these individuals will also have their defense. Hindi ko alam, from where I'm sitting right now, I don't know sinong garapal, sinong guilty, sinong hindi guilty. I cannot say that right now. Diba? They will have their day to defend themselves. And the procedures will go on. As Professor Simbulan had said, there are mechanisms for attaining the result, the desired result, according to law. Hindi yan, hindi naman yan favoritism kung sino malakas. Sa tingin niyo po ba, yung nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado ay makakatulong sa ginaganap na investigasyon? Yung pagpalit ng liderato, parang parang aspirin, kung tutuusin sa tingin ko. Kasi, ang taong bayan ngayon, dahil sa social media, kasama na sila doon sa mga hearing, naririnig nila lahat. So, kung nagkaroon ng change of leadership, siguro iniisip din nila, hindi ako sigurado, hindi ko alam kasali sa usapan doon. Pero parang magkaroon ng bagong imahe. Pero makikita niyo pa rin yung nabian. Politika pa rin ang maaling maging kalatasan dito. Dahil sino mas marami na kami, ang tinutulong kayong tao sa two sides eh. Ikaw ba, makamarapos ka o ikaw ba o yung makaduderte ka? Eventually, baka mawala na nga yung usapin ng draft and corruption, di ba? Kasi isipin nila, ito mga ito. Kaya dinidiin kasi mga makaduderte. Di ba? Kaya hindi na dapat umabot sa gano'n. Pero hindi natin maaalis yung personalan. Maaaring it's not even between Marcos and Duterte na to offend. Baka meron pa mga, kumagalaw. Ma'am, ganito ma'am. Oo, kaya yung leadership ay mabilis na napalitan kasi alam nyo na yung plano nila. May nagmamando. May kumukumpas. Kumbaga sa may tali-tali ang liig. Tuta. Ha? Tuta pa lang kinalabasan. Mantakin nyo eh. Walang kabog-abog, binira kagad ibig sabihin, hindi na nirespeto yung desisyon ng Senado doon sa nagawang cite in contempt. Walang respeto eh. Kaya doon na medyo hindi na gustuhan ng Senador Marcoleta yung ganong bagay. Eto naman, akala niya makakapuntos siya. Sino yan? Yung namumuti ang buhok. Akala niya pupuntos siya. Naku po. Hindi. Dahil iba ang ropor sa nag-aral ng law. Oo. Ganito meron ako ipapakita ng slide sa inyo. Talagang nililis nila ang usapin eh. Ang dapat imbestigahan itong si Ko saka itong si Balolong. Pero dahil nga sila ang merong lakas ba tawag doon? Ngayon nagagawa nila hindi pwede na ngayon dahil taong bayan na ang pumapalag. Mga kabuktutan sa administrasyon ni Junior pilit dinilig sa mga Duterte. Pasok. Si Terry Ridon, si Pampollas, di ba? Napilit at dinidikit sa mga Duterte yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon. Bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera?
mula sa nagdaang gobyerno. Kasi na ba yung nunal mo kasi? Hindi naman ka namin makilala eh. Dati kasi may nunal ka sa ilong, ngayon wala na. Oo. Nasaan na ba yung papel? Nasaan? Papel? Anong papel? Gago! Ano yung papel? Tigil-tigilan mo kami? Oo. Talagang huling-huli kayo sa mga simpatya ng kamay, sa lingwahe sa bibig. Duterte ang parang gustong palabasin ito na may nanghihingi sa panahon ni Duterte. 'Di ba? Kahit bali-baligtarin mo yung dila ni Brusque, ano ba? Carly, Brusque tuloy, Brusque. Ni Carly, wala ho siyang aaminin. Walang ganun, walang nanghihingi. Meron, pero hindi maka-points. Ibig sabihin, hindi maka-forma. Dahil ayaw ni Tatay Digong ng ganun. Hindi ba kailangan ng papel para doon? Pero Terry, I know where you're coming from kasi tinanggal yan nung panahon ni Duterte. Di ba? Official yan nung panahon ni Duterte. Nawala na si Caraps, may pumalit naman. Si Terry Ridon. Si Bambolyas, di ba? Si Boy Bambolyas. Oo. Tanong. Hindi kami naniniwala. Di huwag kang maniwala. Pero inimbitan niyo yung tao. Tama. Kaigsi yung pasensya ng komite na ito. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Papakamot na lang ako ng quit Ay, gano'n. Oo. Nagbigay na nga ng impormasyon. Palibhasa, yung impormasyon na binigay nila ay hindi nyo gusto. Tama. Sasabihin ba naman, yung iyong affidavit ay null and void? Mali, kasi ang daming mga loopholes. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistency. It is full of false testimony. Hindi po para sa inyo ang pagpapasya kung ano ang mali o tama. Tama. Tingnan nyo kung ano nakalagay doon. May binabanggit Binanggit si speaker. Porkit binanggit si speaker, sinungaling na. Porkit binanggit si Saldico, sinungaling na. Porkit binanggit yung mga kasamahan nyo sa mababang kapulungan, sinungaling na. Mali. Porkit ayaw. Ayaw isang quote si Pangulong Duterte, mali na. Hello. Yan. Oo. Kita niya? Dahil magagaling, ang mga abogado at defender ni Tatay Digong, huling-huli ito yung mga sa nasa mababang kapulungan. Halos lahat sila dyan anti-Duterte. Bakit? Siyempre, nangangarap sila. Pag hindi nakatakbo si BP Sara at may pasok na naman yung impeachment complaint next year, February, atake na naman yan for sure. Pero andito pa rin yung mga defender. Kung umabot ka sa video natin, sa man lugar ka, shoutout ng bonggang-bongga, like and share, bye-bye!